Tingnan natin kung mag-i-spark ba ng maayos. Yun. Or unang dikit, nag-spark ka agad. Current overload protection, overheat protection, saka voltage overload protection. Yung gamit ko pong saksakan mga kaibigan, extension lang to ha. Sobrang portable, hindi po kayo masisiraan ng mga appliances habang gumagamit ng welding. So pagkatapos nating mag-testing ng mga pressure washers dito sa likod mga kaibigan, so meron tayo ditong 5 tinesting kanina. Meron din naman tayo ditong 5 Fujima Japan welding machine na sobrang liit lang mga kaibigan, sobrang portable. Ito, pakita ko sa inyo. Isang dangkal lang yung haba, tapos wala pang isang dangkal yung laki. Sobrang ganda niyan mga kaibigan. At yung kanyang connections dito, yung mga wires natin, eto, deroscas siya. Sobrang intact nung connections nito. So, syempre, bago natin ipadala sa mga umorders nito, syempre, tetestingin natin to mga kaibigan. Itong unang welding machine natin mga kaibigan, nilagay ko po siya sa 67 amperes para kay Hermosa Abella from Quezon Province. Meron nga rin po siyang in-order na pressure washer. Sinoutout po natin doon kanina. Ito pong gamit ko ay E6013 na welding rod na 2.5 mm. Testingin natin kung maganda yung pag-spark mga kaibigan ha. Uy, unang spark pa lang or unang dikit, nag-spark ka agad. Kitang-kita nyo naman mga kaibigan. Sobrang ganda niyan. O, di ba? Perfect mga kaibigan. Tinetesting natin lahat ng mga welding machines dito, mga products natin para ma-sure natin na talagang working po lahat. O, di ba? So, testin na natin. At saka ang kagandahan nito, meron siyang anti-stick ha. Hindi po siya basta-basta dumidikit sa inyong wini-welding. So, ito perfect po. Ayan, magagamitin na lang ni sir. Sunod po natin, yung pangalawa natin, ito. Nilagay ko po siya sa, natanggal ata sa saksakan. Kabit ko lang. Nilagay ko po sa 86 amperes. Ito yung kanyang welding rod. Ayan, testingin natin. Ito naman po ay para kay Alexander Malyano from Metro Manila. Ayan sir ha, tinetesting po natin yung welding machine mo. Tingnan natin kung mag-i-spark ba ng maayos. Pero ayan, working po siya. Okay, so perfect po ito ha. Ayan. So kung gusto nyo pong makita yung ginawa nating mga videos tungkol dito, meron na tayong ginawang pag-testing. Sinubukan po natin ng hanggang 5 welding rod. Umubra siya mga kaibigan, ano? Dire-diretso po natin ginamit. Pero reminder lang, ito pong welding machine natin is 30% duty cycle. So kung welder ka, alam mo na yan. Okay? Testingin natin itong pangatlo. Nilagay ko po ito sa 79 amperes. So shout out kay Rosa Bracero from Metro Manila. Ito po yung kanyang welding rod. Testingin natin. Yun. Nakita nyo naman mga kaibigan, ano? So sa lahat ng mga interested nito, 4,200 lang free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Tinetesting po talaga natin yan talaga mga kaibigan para makita natin na hindi defective yung mga orders po ninyo. Para tiwala po talaga kayo. At ang kagandahan nito, meron kayong 7 days replacement and 3 months warranty pag umorder kayo. So ito po, perfect na po ito. Ayos na ayos, gumagana po. Sunod natin, shout out kay Christy Somine Magno, care of Alan Coderias from Pangasinan. Ito po yung sa inyo. Nilagay ko po sa 90 amperes. So, paalala lang pala, no, ito po ay 30 hanggang 300 amperes mga kaibigan. So, variable yan. Depende po kasi yan sa welding rod na gagamitin ninyo sa kasabakan na iwe-welding ninyo. So, lagay natin sa mga 78 amperes. Tingnan natin. At ang maganda nito, may blower na to ha. Meron din siyang mga safety functions or safety features tulad ng mga current overload protection, overheat protection, saka voltage overload protection. Complete set na po yan. Meron na po tayong welding rod holder, may ground na, meron na po tayong mga cables, syempre kompleto na, at meron din tayong face shield na may kasamang dark glass. Gagamitin nyo na lang kumbaga pagdating po sa inyo. At syempre sinasamahan ko na rin po ng welding rod na ganito para matesting nyo pagdating sa inyo. So ito po yung panghuli. Tanggalin ko lang yung mga saksak nito at hindi pa po nakasaksak. At yung gamit ko pong saksakan mga kaibigan, extension lang to ha. So syempre yung gagamitin nyo po yung tama yung kable para hindi po masunog yung kable ninyo. Syempre nangangailangan po ito ng power. So kailangan din po ng makapal na kable. Ano po? So 30 amperes, lagay natin sa mga 85 amperes. Kasi itong welding rod na tong gamit natin is ang suggested niya is 60 to 100 amperes mga kaibigan. So ito, testing lang naman, 85 amperes yung gagawin natin. So ito, testingin natin. O, di ba?
Kung welder ka, alam mo na ganito kaganda yung welding machine na to. At talaga naman mga kaibigan, sobrang dami na po ng mga umu-order nito, mga welder, mga DIY, nagdi-DIY, di ba? Mga gustong mag-practice mag-welding, ito po yung ino-order nila. Sobrang dami na po nilang umorder. At saka yun nga, halimbawa habang nagwe-welding kayo, hindi katulad ng mga malalaking welding, no? Ito kasi is inverter na siya. Sobrang portable, hindi po kayo masisiraan ng mga appliances habang gumagamit ng welding. Hindi katulad ng iba na malalaki, di ba? Pagka nagwe-welding ka, nagkukurap-kurap yung inyong mga ilaw, TV. Dito hindi nyo po mararanasan. So testing, isa pa pong spark. Yo, di ba? Ayos na ayos. Kung interested po kayong bumili, 4,200 lang. Mag-message po kayo dito sa Facebook page natin. Padala nyo po yung complete name, complete address nyo, and telephone number. I-send nyo po directly sa ating Facebook page para maka-order kayo. At syempre, kung gusto nyo pa po makakita ng mga ganitong pagtitesting, huwag nyo kalimutang mag-follow dito sa ating Facebook page and mag-subscribe sa ating YouTube channel. So hanggang sa muli mga kaibigan, see you on my next testing.